Ano lang, di ba? Pero siyempre ngayon, hindi siya malungkot dahil kasama niya si Lord daw eh. Oo, hindi. Hindi, ano lang to, kumbaga, ano lang to, yung... Kunyari lang. Sinari lang naman. Na yung buhay niya, tapos tayo Kunyari. Yes. Ayan natin. Okay, sige. Dito sa PPTF. Okay. Susunod si Erwin ang magpe-present. Ito ko may lakad pa. Pero hindi ko mapatuloyin. Tagalog ka rin. Oo. Ilang ano ba? Di na, may makikalawang Evelyn at Ray. Parang sa within ano, yung interact. Ay, opo. Yung interaction sa... Nasa si Lala at si Jack. Sa Finland kagad, pwedeng allow na 25 minutes. Ay, depende yung kuya rin sa... Kaya nga eh. Kaya nga po, pero di ba kinocompare ng mga nagdaang ano na kailangan within 10 minutes to 15 minutes. Yes. Hindi, parang ano yan. Depende sa Depende sitwasyon. sa situation. Halimbawa, ikaw sa church, wala kang mga oras. Sige, relax ako. Tapos ito, alam naman. Pero baka halimbawa sa mga mall o kayo sa airport, siyempre, alam mo, oras yan. Sandali lang. Kaya, yun, depende. Kaya, ang importante, kahit maiksi o mahaba, maipilan mo lang maliwanag. O sige, ito senaryo. Checklist. Kuya Ray. Asan yung checklist para mag-check up sa kanya? Balik yan. Unit A. Ay, hindi pala. Ikaw pala nagdi-demo pala. Kasi demo pala pala. Sige. Si Kuya Ray, first time na na-invite, yung buhay niya, tapos ito magkakaroon. O Kuya Ray, salamat naman at nakarating ka sa PCF. Sino ba naging koleksyon mo pa dito? Ano ako, nag-walking lang mo dito pagdating ko. Nag-walking ka. Salamat mo. Kumusta naman ang feedback mo sa service? Kasi galing ko ang pro, tapos yung nagiging ano namin, yung pagtitipon service ay parang pareho dito, kaya nakampante na akong dumaluli. Ibig mo sabihin ba, nung nasa Abud ka, nakakatid niya ng mga Pamate na ako. Pag-Abud yan, kasi gano'n din naman ako nung nasa Dubai din ako eh. Pag-attend din ako. Kailan ka pa umuwi dito? Nung noong 2017. Talagang palang retired eh, ano? Ano na, 8 years. So, very years. Ako din, 3 years na, pero nakailang buwan, taon bago nga mag-adjust ng buhay sa Pilipinas. Siyempre, malaki pagkakaiba, di ba? Oo, nahirapan. Meron akong naging separation anxiety kasi sanay akong, siyempre, yung value ng pera. Iba. Siyempre, tuwing habang pumaston, alam mo, every katapusan ng buwan, meron pang agad darating na sweldo. Correct. Parehas tayo. Yun na lang naman ko, separation anxiety sa sweldo. Kaya kinatapusan, nalulungkot ako eh. Kaya ko yung, katapusan naman, diba? Doon, tapos, hahawa ka ng pera. Matagal lang konti sa Pilipinas. Pwede ka mag-shopping, kumain mo sarap, diba? Hindi sa Pilipinas, medyo mag-a-adjust ka dahil niya kahirapan na dito eh. Ganun yung pag-a-adjust mo. Matanong naman kita sa estado ng buhay mo, 1 to 10. Sigurado na nasa Abud tayo, mga 8-9, di ba? Dahil sufficient tayo eh. Ngayon dito sa Pilipinas, sa 1 to 10 ba? Sa estado ng buhay mo, Cateral na. kung hindi ka mababa, Lalan. kayo lang mataas. Paano ba i-rate yung buhay mo ngayon? Kung naranasan ko noon 8 siyempre, mga 6 to 7 ngayon. 7 pa nga. Kaya parang gusto ko pa rin na meron akong source of income every month para dagdag pang Stay i-adjustment talaga yun. Parehas tayo, hindi na naranasan mo for the first and second year nung umuwi ako eh. Malaki adjustment din. Pero, palagay mo kaya, Kuya Ray, kung nasama natin yung Panginoon Diyos sa buhay mo, yung kanyang antas ng pamumuhay mo ngayon, tataas o bababa? Siyempre, tataas. Gusto ko tumaas talaga. Garantin naman yun, siyempre, kung Diyos eh, di ba? Oo nga, sabi mo nga kanina na sa Abud naman, mga tignan ng mga lambahan. At alam ko na naniniwala ka ng Biblia eh, kasi kailangan Diyos, di ba? Sinabi nga yan dun sa
Juan Gistis na ako ay natarito upang bigyan kayo ng buhay na kaya masagana. Kaya sigurado ka, at sigurado ako na pagkasama din Diyos at as yung pamantayan ng buhay natin. Kung lulodin mo, hayaan mo kung mag-share sa'yo ng story ng buhay ko. Bakit naman yun? Total, kaya naman tayo OFW, diba? Maraming struggle dyan. Una, yung sa perelyos pamilya, tapos yung culture bakla sa paano makikibahagi sa mga sa ibang nasyon. Siyempre, iba kayo ng pinanggalingan, kultura, pagkasama yung trabaho. Doon ako hirap na hirap mag-adjust ng panahon ngayon. At sabi ko parang hindi ata ako tatagal dito dahil kahit na maganda yung ginagawa mo, hindi makikita ng kasama mo, tapos meron pa kayong mga language barrier, cultural differences, parang hindi ako makaka-adapt. Mabuti na lang sa awa ng Panginoon dahil nga nung ako nagbabakasyon, sinasama ako nung wife ko tsaka yung anak dito sa PBCF. Nakakatila ng church and then nung andun ako, ba't kaya sabi ko hindi ko subukin na ituloy ko yung pagsisimba sa ganitong simbahan. Kaya nag-attend ako doon, naghanap ako ng mga simbahan na kamukha nito. At sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon ng transformation ng buhay ko na yung dati ko hindi magawa dahil nga sa pag-attend ko ng simbahan sa Salang Diyos, saka pakinig ako, unti-unti nabago ako yung nagbago. Natuto ko umunawa at natuto ko magmahal ng mga taong sabihin natin hindi ka ibig-ibig. Alam mo naman yan, di ba? Nakaka-encounter ka rin ng mga ibang lahi, di ba? At doon ko napatunayan na ang Diyos ay totoo dahil sinabi pala na ang Diyos ay pag-ibig. At kung maranasan ko na kaya ko ibigin yung mga taong hindi ka ibig-ibig, nararamdaman ko na pinamunahan ako ng Diyos. Kaya malaking pagbabago at transformasyon ng buhay ko nangyari. Yun yung nangyari sa akin. Kaya binabahagi ko siya ito dahil ang Diyos pala ang totoong magbibigay ng ganap at saganang buhay sa atin. Hindi lang sa material. Uunahin kung paano tayo magiging ganap bilang tao at kasunod doon yung mga pagpapalang material na bibigay sa atin. Di ba yung sinasabing ganap at sagana ang sinasabi ng Biblia? Di ba napakaganda? Kaya nga, gusto kong ingay, binabahagi ko sa iyo yung sinasabi nga ng Biblia na totoo pala sa buhay ng tao. Pwede ba akong magtanong sa iyo na medyo personal? Bakit naman hindi? Gusto ko kasi alam ko na sa edad natin ito, tsaka tayo naman ay marami ng salitaanan. Kaya pwede tayo mag-usap ng mga lahat na kumbaga, pwede tayo salino naman sa iyo. I mean, pwede tayo mag-discuss ng anything under the sun. Yung tipong para tayo ex-abroad, sa edad tayo, pwede tayo mag-usap ng kahit anong elemento ng buhay, di ba? Pero itong pag-uusapan natin ngayon sa oras na ito, alam ko ito mahalaga dahil ito yung mahalagang naging parte ng buhay ko. Sa tanong, kuya, ito medyo spiritual na katanong naman ito. Halimbawa, lahat naman ito dumating sa buhay ng tao. Una-una nga lang, kung kinuha ni Lord yung buhay mo, may nangyari isang aksidente at binagyan naman ng buhay ni Lord at kinuha na niya. Halimbawa lang naman ito. Ikaw ba sa oras na ito, sa pagdating pa naman ngayon, sigurado na pupunta ka sa langit? Sa tingin ko, ako, sa edad ko ito, pinaghahandaan ko. Pero, pinaghahandaan ko pa. Pero nasagot mo ba, sigurado ka na o hindi pa? Pinaghahandaan ko nga lang, pero parang hindi pa tiyak. Lahat naman ng tao, di ba, naiisip yan, ayun na kaya gagawin ko, paano, di ba? May mga, mga guni-guni o mga alalahanin. Ito yan. Kaya nga po yan, sa linggong ito, kanina nung sinabi nila na bababa ka doon at kakausapin kita, alam ko na meron akong magandang balik na ibabahagi sa'yo. Pero, dalagdag ko pa isang tanong pa. Nakakadugtong ng tanong kanina. Halimbawa nga, kinuha ka ng Lord, no? At nakahap ka na sa pintuan ng langit. Pero okay.
ginawa mo sa lupa at bibigyan ka ng karapatang pumasok sa pinto ng langit at makasama lalaki ka rin. Ano ba ginawa mo sa lupa? Ano pwede mong isagot? Tingin ko naman gumagawa naman ako ng mabuti sa aking kapwa. Hindi naman ako mapang-abuto sa mga bagay-bagay. Yes, meron naman akong respeto. Saka lagi nga akong yung na gumatalo sa mga yung palambahan. So, yung ka naman kumbaga, nakakaramdaman ka naman ng confidence na sa mga ginagawang kabutihan, kakawa naman ng Diyos na, o sige, dito ka na, pwede na, gano'n. Mga ginawa mong mabuting bagay dahil pinilit mo naman ang maging mabuting tao. Maganda yan. Pero kuya, share ko din sa iyo na sinabi rin sa Biblia na ayon sa unang Juan, 5:13 na isinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw, di ba? Gusto ko makamit yan. Gusto mo? Sige. Ngayon, gusto mo bang ibahal ko sa'yo kung paano mo ito nakuha ang buhay na walang hanggan ito? Sinimulan mo na takutin mo na. Ayan, yun ang gusto ko dahil may eagerness ka dahil dapat talaga sa tao ito yung mabibigyan na ng pansin. Kasi ito yung pinakamalagang parte ng buhay. Sa pag-end time na, end call na, ang tao dapat handa dito Kaya ito, share ko sa iyo kung paano nga yung buhay na walang ganito. Dahil ang buhay na walang hanggan na kaya sabi ng Biblia ay libre, ito regalo. Regalo ito. Ito ay biyaya. Ito ay biyaya. At dahil nga sa ito ay biyaya, ang buhay na walang hanggan ay libre at sinasabi sa Roma 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Di ba malinaw? Gusto ko yan na. Gusto ko yan. Nasusundan mo ba? Oo. Na itong buhay na walang hanggan ito ay hindi natin ito pwedeng pagsumikapan o bayaran. We can't earn this man at hindi tayo karapat-dapat tumanggap nito. Kasi sinabi mo na libre. Kasi sinabi mo na kanina, libre nga siya. Libre siya. Libre siya. Kaya nga, hindi na ito dapat ito pagtrabahuhan Hindi pagsumikapan. Pero hindi tayo karapat-dapat dito. Pero libre nga Kaya wala hindi mo kaya ito pagtrabahuhan, kaya libre siya Di ba? Malinaw Free siya, 3D pa. 3D siya. At sinasabi din sa Aklat na Efeso na dahil sa kagandahan ng Diyos, ikaw ako ay nangaligtas. Hindi ito dahil sa ating mabuting gawa. Ito ay ayon sa ating pananampalataya upang walang ipagpalataya ang swinuman. Diyos pa rin. Sa biyaya pa rin sa kagandahan loob niya. At ayon sa ating pananampalataya. Malinaw, di ba? Malinaw yun. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Ito yung ilustrasyon. Halimbawa, ayan, kakilala tayo dito. Tapos, one Monday morning, nag-walking ka. Paggabi ka doon sa street namin, nag-message ka. Brother Dan, dyan pala bahay nyo. Pwede bang makadaan dyan at makapagkabit, kwentuhan. Sumagot ko, o sige, Kuya Ray, daan ka dito. At dito tayo mag-breakfast, sabi ka na. Kaya may usapan tayo. Hindi ako sa kusina, kung ano madaling na naluksan. Sabi ko, ano na lang, egg omelette, ihahanda ko sa'yo. Sumuha ko ng 5 itlog, nasariwa, i-scramble ko siya, hindi ko napansin na pag nung nahalo ko na siya, yung isa ay medyo dumi, alam ko, medyo sira na. Pero niluto ko pa rin siya. Ngayon, kung halimbawa kayang, alam ko na may problema isa, matetent yung 4. Kung halimbawa bang iyahain mo siya yun, matatanggap mo yung kainin. Masisiyahan ka ba sa inihain ko? Hindi, kung malaman kung yung isang spaghetti na fresca, tapos ihalo mo sa mga bagong ito, baka pag kinain ko, may malatahan akong kaiba, mahirapan siya ko. Sigurado yun, di ba? Kasi hindi magiging katanggap-tanggap sa'yo. Ganon din tayo sa Panginoon dahil nga sa ating mga kasalanan. Ang buhay na walang hanggan ay libre, ngunit hindi ito makakapit ng tao dahil ang tao ay makasalanan.
Sinasabi ng pinabalik ng Diyos na ang lahat ng tao ay nagkasala ni wala nang abot sa kanyang kalulatian. So yun ang ilang problema. Ang lahat ng tao ay nagkasala at wala nang abot sa kanyang kalulatian. Ang tao ay makasalanan, hindi na kaya iligtas sa kanyang sarili at ang Diyos ay banal. Ang tao ay makasalanan, hindi niya kaya iligtas sa kanyang sarili at ang Diyos ay banal. So, yun ang sinasabi ko kanina at ilustrasyon ko nga yung omelet na hindi ka pwedeng maghain ng mabuti at may kasamang dumi. Hindi maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero, ganun pa man. Dahil sa ating mga kasalanan, ay ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan. Ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan. Kapag ang Diyos na sinasabi ng Biblia, ay ang Diyos ng pag-ibig. Na gusto niya tayo iligtas, ayaw na tayo magpapusahan. Yan ay sinasabi sa unang 1, 4:8b na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at mawain, gusto niya tayo iligtas lahat at ayaw na tayo magpapusahan. Pero ang Diyos na sinasabi ng Biblia, ang Diyos ng pag-ibig, ay ang Diyos din na makatuwiran. Na sinasabi rin niya na hindi niya hayaang hindi tayo magpapusahan sa lahat ng ating mga kasalanan, na ayon din sinasabi sa aklat ng Exodus 34:7b. So may problema, di ba? Yung Diyos na sinasabi ng Biblia ang ating kinikilala ay Diyos ng pag-ibig, na gusto niyang lahat tayo iligtas. Pero siya rin yung Diyos na makatuwiran. At sinasabi rin niya na hindi niya tayo hayaan, hindi niya pausahan sa ating mga kasalanan. Medyo may komplikado, di ba? Diyos ng pag-ibig, na mabuti, Diyos na makatuwiran. Isang ilustrasyon. Halimbawa ako, medyo nagdipit ako ng malaking pangangailangan dahil sabihin natin may nagkasakit na akong pamilya, gusto kong iligtas, wala akong matakbuhan. Naisip ko na hindi sa may labasan yung BPI teller machine, wala naman dyan tao sa gabi. Naglakas akong loob. Ginusto ko siya. Sinira ko yung ATM machine. Nakakuha ko ng 1 milyong piso. Hindi ko na huli, wala na makita. Ibibigay yung 1 milyong piso. Dahil may pagkakamitan naman, nagdipit ako eh. Ngayon, nung hapon, pinuhuli na rin mga polis dahil hindi ko alam, meron pa rin mga camera doon na nakatugaw, nakakita, na-identify ako. Pinuhuli rin mga polis. So, dinala ako sa kulungan, dinala ako sa sala ng judge, at nag-plead guilty naman ako. Sabi ko, Judge, yung pong perang hinawak ko na 1 milyon ay nasa akin pa, so ko ng buo. Wala naman akong nasaktan tao. At gagawa po ako ng komisyon na papagawa ko yung ATM para kung matapos lang. Kung gagawin ko ba lahat yun, ako po ba'y papalayain na? Pagkagayin ko, siyempre hindi. Pagkagayin mo? Hindi ko bakit kaya hindi ako papalayain? Kahit tuloy mo yung pera Oo, wala naman sinaktan tao, tsaka hindi, pero may nagawa kang pagkakamali sa batas ng tao yung pagtakaw ka Tama po, Kuya Ray, kasi meron po tayong batas na susunod sa lupa na ganun din po ang Diyos ay may batas na pinatutupad. Kaya hindi hindi tayo papalayain. So may problema po, ano? Kanina sinabi ko na ang Diyos ay mabuti, Diyos ng pag-ibig, Diyos tayo ligtas, at siya rin yung Diyos na makatuloy at dapat tayo parusahan. Ang Diyos na rin po ang gumawa ng paraan upang tayo maligtas. Binigay niya po ang kanyang bugto ng si Jesucristo. Ito nga yan, sabi yung kalawitan yung narinig ko lagi yung sino ba sa inyo sino ba sa inyo si Jesucristo? Ano po ang pagkakilala sa kanya? Kakilala ko, siya yung anak ng Diyos, si Cristo. Yan ang pagkakilala ko. Totoo yun. Ang Panginoon Jesucristo ay Diyos at tao. Siya po ay Diyos at nagkatawang tao na bumaba sa lupa na sinabi po sa aklat ng Juan
uno-uno na pasimula ay salita at ang salita ay sumadyos at ang salita ay Diyos. Ganoon din po sa 1:14 na ang salita ay namuhay sa gitna natin at nakita natin ang kapangyarihan at kalulatian ng Diyos na masalangit. So maliwanag po na si Kristo ay anak ng Diyos at tao dahil sinasabi sa 1:12. Ano po ba ang ginawa ni Kristo dito sa lupa? Sa mga napanood ko, saka mga narinig kong kwento, saka sa pagbabasa ng ibang mga material, siya ay naparusahan ng mga Romano, naging hapon sa kanya pako sa plugo. Kasi yun ang paraan ng kamatayan ng araw Exactly, Kuya Ray. Yun ang totoong kwento mula bata tayo. Diba, sa mga Catholic tradition, pagmahal araw yung passion, yung kwento ng passion, yung mga movie na greatest story ever been told, yung Passion of Christ, yun po yung essence at yung buhay ni Kristo kung anong ginawa sa lupa. Siya ay bumaba sa lupa, napako sa krus, namatay upang bayaran ang ating mga kasalanan, at pagkatapos ng tunong araw, siya ay nabuhay na magpuli, namatay sa langit, upang ipaghanda tayo ng ating mga lugar doon. Di ba? Napakaganda? Oo, sarap pakinggan yan Di ba ang ganda pakinggan na punong-puno ng pag-ibig at pag-asa. Kaya yun po yung kwento na minsan na-overlook ng tao. Akala nila it's just a story, pero kaya sabi na nga po na isang title ng movie, the greatest story that ever been told. Ito na nga yun. Ito yung sinasabi ko kanina na ito yung pinakamagandang balita o kwentong ibabahay ko sa inyo. Yun na nga po yun. Dahil sinabi po ng Biblia na sa aklat ni Isaiah, na tayo daw po ay parang mga tupang ligaw. Na nagkanya-kanya tayo ng ating mga kanya-kanya tayo ng way kung saan tayo napunta. Tayo mga tupang ligaw na nagkaligaw-ligaw. Sinasabi po sa banal na kasulatan na ang lahat ng tao ay may tinatawag na record of life. Tinatawag na record of sin na sa isang ilustrasyon na paglaramdam mo natin sa Panginoon, pakpasbak lahat ang plano natin buhay. Na meron isang hard disk, piplay, tapos tatayo ka, okay, gilaso, eto pa, sigura natin isip, makikita lahat yan. Lahat ang ginawa mo at ando lahat ng ating mga kasalanan. So, kung papakita lahat yun, siyempre, we all guilty, di ba? Pero sinabi nga kanina, ang Panginoon ang gumawa ng paraan para sa ating kaligtasan, ibinigay niya ang kanyang buto ng Panginoon Kristo upang bayaran na ating kasalanan, di ba? So, ito yung nating kasalanan, di ba yung Panginoon Kristo, pinuha niya at inilipat sa kanya lahat. Ngayon, malinis tayo. Wala tayong kasalanan dahil kinuha ng Panginoon Kristo, yun po ang logic na, no? At sinasabi din po na ang buhay na nagkaligtasan ay libre dahil sa Panginoon Kristo, kinuha natin ang kasalanan, ito ay matatanggap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Pala yun, Kaya, sumampalataya tayo sa ginawa ng Panginoon Kristo para makuha natin yung buhay ng walang hanggan. Pero, meron pong dalawang klase ng pananampalataya. Una po, ganito. Yung po sinasabing pananampalataya ng pagliligtas, hindi po yung sa isip lamang sa head natin. Kasi, even yung demonyo, iniwala natin sa Diyos pero hindi sila maliligtas dahil hindi sila sumusunod. Tulad din ng parang sa head natin na naniniwala kay Jesus Christ na nag-exist 2,000 years ago, like naniniwala kay Rizal na 100 years nag-exist sa Bidel Torneta, parang gano'n lang, pero hindi po na magliligtas yun. Ang sinasabi pong nakapagligtas na pananampalataya yung ililipat natin yung pagtitiwala kay Kristo lamang para sa ating buhay na walang hanggan. Sinasabi po sa aklat ng Gawa na kung sasampalataya kay Kristo, ikaw ay maliligtas at ang iyong buong sambahayan. Yun po ang sinasabi. Bibigyan po ko na sa ilustrasyon. Halimbawa na kung nakasakay na ba kayo ng bangka, yung mga nagtakasing magdinan. Alam ba, Batangas, Domingo, yun gano'n.
Di ba ba, may mga pangyayari, maraming kwentong ganyan na minsan, mga nangyari sa bangka o nangingisda ay naabot ng bagyo sa dagat. Kung halimbawa, ilagay natin sa inyo natin doon na nasa bangka tayo, travel dagat, dumating yung punos, nasira yung bangka. Ngayon, gusto mo makasurbay, nung tumawag siya, nasira, nakakuha ka ng isang pali ng bangka na lumuhod ka, nakakapit ka doon. So, yung kinakabitan mo ay yung temporary na nagdilig ka sa buhay mo. Ngayon, after ilang minuto, may dumating na Coast Guard. May dalas ng megaphone, may sumasabi ng kapitan, Sir, sir, ihahagis ko yung salbadin na may tali, kumapit ka dyan at babatari namin at iaahon ka namin para sa iyong tunay na kaligtasan. Kung pagkahagi ko yung salbadin na yun, pupunta, kakapit ka doon o mananatili ka doon sa nakapitan mong temporary? Siyempre, doon ako sa salbabida. Kasi, taka may tutulong na eh. Siguradong kaligtasan dahil dadaling ka sa... Ligtas ako daw. Sa Coast Guard, no? So, yun po isang ilustrasyon, Kuya Ray, na yung kapitan ng salita, yung Diyos Ama, at ang Panginoon Kristo, yung salbadida na for a while, nakakapit ka dun sa kahoy na yun na gustong... Lutang-lutang, gustong mabuhay dahil ayaw mamatay. Bumitaw ka dun, lumipat ka dun sa salbadida na alam mo, ito yung tunay na kaligtasan na kakapit ako dito, babatari, iaahon ako, at doon ligtas ako. Yun po yung ilustrasyon ng paglilipat. Yun po yung pananampalataya ng paglilipat na lahat sa buhay mo, magtitiwala ka lang kay Kristo sa buhay na walang hanggan. Maliwanag ba yun, Kuya Ray? Oo, intindihan ko na. May pag-uusap natin nagkakaroon ng sense sa'yo. Oo, makumura naman. Hindi naman nasayang yung laway mo sa pagsasalita. May po. Salamat. Yun na nga, sinasabi ko na buhay na walang nalilibre. Ngayon, ito na, nadilig mo na. Libre sa ginawa ng Apostol Cristo, sa mga ilustrasyon. Ngayon ba, handa ka ng tanggapin ang buhay na walang hanggan, yung opera ng Panginoon. Puntong ito, gusto ko yan. Handa akong tanggapin. Medyo, Kuya Ray, una-una pag gagawin lang natin ay a-admit natin na tayo'y makasalanan. Naman tayo, ikaw ako. Oo, sabihin mo na ikaw yung makasalanan. Ako din, lahat naman tayo. Wala namang tao din nagkakasala, di ba? Admit natin yung makasalanan tayo. Pangalawa, maniniwala tayo doon sa ginawa ng Panginoon Kristo po sa siya lamang ang daan para sa ating kaligtasan. Yun yung pananampalataya. Siya na yung pagtitiwalaan natin. Ang pangatlo, kukumit natin ang ating sarili bilang pananampalataya at pagsunod sa turo ng Panginoon. Gusto mo bang gawin natin yun? Oo. Yung gagawin natin sa pamamagitan na may isang panalangin. Mananalangin ako, tapos ililid kita, susunod ka, at tapos mananalangin ako. Okay? Sige, let's pray. Dear Father Lord, maraming salamat sa umagang ito na nakasama na si Kuya Ray po ay dinala nyo ang kanyang paa sa panambahan ito. Nadinig po niya ang binahagi ng pasyo sa taas at higit po sa lahat ang mga oras po na pinagsama namin dito po sa lugar na ito kung saan ay malayang na ibahagi sa kanyang Panginoon ang mabuting balita ng kaligtasan na kayo po ang may kaloob ay ito po isang libre. Salamat po, Panginoon. Kuya Ray, ito sa panalangin na Panginoon, ako, si Ray, na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan simula na ako ay nagkaisip. Salamat po, Ama, sa kapatawaran binibigay niyo sa akin. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa buhay na ito, na makasunod sa iyong mga aral. At mangyari po nawa ay yung kalooban sa gusto mong buhay na aking lakaran. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan binigay niyo sa akin. At ako po'y nagagalak na ngayon po ng aking pangalan ay nakatala na sa aklat ng buhay.
Amen. Ako na lang po yung Ray. Lord, thank you po sa mga panalangin na binigas po ni Kuya Ray, Panginoon Diyos. Kayo po nakakilala, Panginoon, sa Kanya. Alam niyo po ang Kanyang puso. Alam niyo po ang Kanyang buhay, Panginoon. Mangyari po naman na kayo po ang patuloy na maging kailangan sa kalakasan niya. At makasunod po siya, Panginoon, sa iyong mga tagabigin kung saan patuloy kanyang hanapin sa kanyang buhay. Dahil sinabi niyo po na kung sino man na ang mayroong taus-puso sa kanya na maghahanap sa iyo, Panginoon, ikaw ay magpapakilala sa kanya dahil sinabi niyo po sa iyong salita na patuloy kayong kumakatok sa iyong pintuan na ito po ay puso ng tao na kung sino man ang bubukas, kayo po ay papasok, upo at magkasama kayo kakain. Ngayon po sabihin nito, Panginoon, kung sino man ang tatanggap sa inyo sa kanyang puso, kayo po sa kanya sa lahat ng oras ng kanyang buhay. Thank you, Lord, for this day at isang kaluluwa po ang naligtas at alam po namin, Panginoon, ng milong-milong anghel na nakakagal sa langit ngayon. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Well, Commitment pa. sinasabi dun sa banal na kasulatan na ang sino man na ang totoo sumasampalataya sa akin na may buhay na walang hanggan. Yun po sinasabi sa Juan 6:47. So, sino man sumasampalataya sa Panginoong Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, tatanungin ulit kita. Kamukha na ng Panginoon. Halimbawa, kuya rin na kiluhan ni Lord yung buhay mo. Sigurado ka lang mo, pupunta ka sa langit. Nakatiyak na ako. Nakakatiyak ka na? Confident ha? Yan, confident ha? Kung nasa harap ka na ng Panginoon, ano sabihin niya? Okay. Ano ba ang ginawa mo sa lupa at pwede lang papasukin dito? Ano sasagot mo? Yung pagtanggap ko na inaalok nga mo kanina sa prayer na tanggapin ko si Kristo, ay magkakaroon ko ng ng kaligtasan. Buhay na walang. Buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. Ngayon, Kuya Ray, tayo ay magkabilin na sa pamilya ng Diyos. Although hindi tayo magkatugo, magkarelasyon, pero tayo ngayon ay magkapatid na dahil isang espiritu na at pag-ibig ang bibigay sa atin. Bilang tayo magkapatid, ay tayo ay magkasama lalakad sa pananampalataya ito. Kasi sabi nga ng Panginoon na sa kanyang pakipagrelasyon sa tao, ay ilahan tulad siya, alam mo yung Roman handshake, yung mga gadgeto ng panahon, ngayon daw yan, ang Roman handshake. Nakahawak ang braso, nakahawak ka. Ilustrasyon na ako ang Diyos, na kinilala mo tinanggap kita, na buong buhay mo hawak kita. Maaring mga pagkakataon, manghihina ka, bibitaw ka, buluwag ang hawak mo pero ako, hindi magbabago hawak ko. Ibig sabihin, sa iyong confession na hawak kita sa lahat ng oras ng buhay mo. Kahit na ikaw ay manghina o bumitaw, hindi ka pa rin tabibitawan. Yun sinatawag na kasiguruhan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Amen. So, bilang panibagong Kristiyano ay marapat lang na magkaroon ka ng mga paraan sa paglawa. No? Meron tayong 5 pamaraan dyan. Ito na yung pamaraan. Una ay dito. tulad ng pisikal ng pagkapanganak, kailangan natin na kumain tayo, di ba kami mga una. Kailangan natin basahin yung Biblia dahil ito nga ang Card ng salita ng Diyos. Siguro mo basahin sa aklat ni Juan dahil dito makilala kung sino talaga si Kristo. Pangalawa ay mahal tayo magdasal o panalangin. Ang pagdadasal ko yan ay hindi yung sinasabi, hindi pa ulit-ulit. Ito yung dasal na galing sa puso. Na parang nakipag-usap ka sa tatay mo na kung halimbawa may gusto ka, tay, pwede naman ganito, tay, hindi ko kaya ito. Ito gumawa ng Panginoon. Ganun kasimple kasi ang Panginoon tumitingin sa puso kung gano'n siya truthful na sinasabi niya. Pangatlo, siyempre, mangalambahan tayo, kailangan atin tayo ng linggo, sabat, kailangan atin tayong simba tayo. Yan. Pang-apat, siyempre, kung asan ka, kung sino pamilya mo, siyempre doon sasama. Nakikisalamuha ka sa mga kapatiran, sa mga gawain simbahan, o mga gawain Kristiyano, dapat makibahagi tayo dyan. At ang pang-5, ito, pag nagbunga na sa'yo, ang pag-ibig dyan, at itinaramdaman mo, hindi mo pwede itago ito. Kaya kahit hindi mo gawin ito, ay hindi mo kaya pagiging sa sarili mo, na magbahagi ng kaligtasan. Mag-i-share mo yung mga bagay na ibahagi mo sa iyo ngayon, magbubuo sa ito. Kailangan maibahagi mo ito sa iyong mga mahal sa buhay, kaibigan, o sa mga kakilala.
Wala naliwanag ko yung Kuya Ray. Limang pamantayan sa ating maglago. Pero meron lang ano, kasi hindi ko man lahat dito kilala, pero ibang introduce ko rin sa kanila. Oo naman, siyempre. Unti-unti pa araw-araw, makilala natin lahat. At ito yung magiging pamilya natin. Kaya, Ayos. kaya ito yung Kuya Ray, ang tinatawag na spiritual birthday mo, March 29, 2025. Tulad ng isang physical ng pagkapanganak, mayroon kang birth certificate. Ngayon, ito na yung spiritual birthday mo. Lalagay natin, lalagdaan natin. Kaya, lagi mo alam ko sa panahon na ito, ay dito mo sa tingin dapat kinilala. 35 minutes. Pipirman mo ito, ako ang saksi, 35. ang pecha at telepono mo. 40. Itatago mo ito na tuwing ikaw ay magkakaroon ng pagdududa o kahinaan ay buglatin mo lang siya na ibang ang pangako ng Diyos ay maalala mo. Dito isang spiritual card niya na gagamitin mo sa mahabang panahon na magpapalala sa iyo ng kabutihan ng Diyos. Yan, spiritual birthday. Ayan. Alagin natin na ng 29 March 2025, tapos telephone number mo. Tapos siya pipirma, di ba siya? Yeah. Tapos sino saksi? Ako ba? Oo. Tapos, lagi yung pangalan mo dyan, pipirmahan mo. O Ray Blasco, tapos pipirma mo. Ito yung birth certificate mo. Spiritual. Pipirma mo sa ibabaw. Sabihin, pagkasundo ka na sa yung pipirmahan mo na yung pas mo sa langit. Ay, dito na sige. Ayan. Kapalakaran niyo si Tito Roldan. Okay. So, ayun yung paggamit ng spiritual birthday card. Nakita niyo kung paano ginawa ni Tito Roldan. Pinaliwanan, no? Pinaliwanan kung ano yung year. And then, ito ngayon, ibibigay natin doon sa na-share natin. Para ito ngayon, magiging, spiritual birth certificate. Ito yung spiritual birthday niya. So, ito yung magsasabi na kung kailan siya tumanggap sa Panginoon. And ito, bibigay mo na to doon sa na-share niyo. Okay ba? So, ngayon, si Tito Roldan ay nagpapaalam kanina pa. Sabi ko, teka muna, mag-demo ka muna rito. So, nag-demo naman. And praise God kay Tito Roldan dahil naipakita niya sa atin kung paano mag-share. Mahirap, madali. Mahirap. Di ba parang... Medyo madali yan dahil si Kuya Ray, hindi siya hindi siya kumukontra. Hindi siya pinapakita. Medyo madali yun. Pero kasi... Pero pag may contradiction. Oo, pag may contradiction, medyo ka, nilasagot mo. Kaya kayo, alertly siya, pero ha? Si Kuya Ray kasi medyo ang flow niya, nakikinig lang siya. So, pero may mga ikaw nga ni Pare Arnold. Kaya na si Baby, pag na-approve siya ni Arnold, yan lang, pero yan lang, balitin ka natin, balitin namin mo si Mario Baby. balitin ko, ayan. Kapal nga ako yun. Ayan. Supalpal talaga. Pati ko, supalpal din. Ayan. Okay. So, ngayon, nakatanggap tayo na ganito po. Alam nyo, katulad na sabi ko sa inyo kanina, hindi siya training pag di natin na-experience yung mga ganong nakapag-share tayo with confidence. Na talagang, ang dami talagang nervous dyan. Naranasan ko yan. And talagang kailangan na maranasan natin siya. Kasi para talagang yung training natin magkaroon talaga ng impact sa atin. Or else, kung parang wala lang, pag nag-usapan, wala lang, wala tayong magiging master. O kaya sorry ha, bear with us, medyo extend tayo ng konti. Ang number 1 na magde-demo, magpe-present ay si number 1, si Jack. Okay. Si Pastor si Pastor naman si Pastor. Kahit siya sabi naman kahit hindi bumbu yung andyan, yung konsepto lang ma-share mo. Kahit hindi yung word for word. Kasi ginagawa sa team. Actually, Friends gift.
Game 5 kasi sinabi yung 5:30 na susunod yung buhay nito. Yung talaga yung game on. Alam niyo ba yung advantage na kaya kailangan nandito kayo, hindi kayo nag-grouping? Kasi yun nyo, 8 times nyo makikita yung presentation. So it means iba-iba yung style, iba-iba yung approach. Kaya makikita nyo na kagad yung situations na matututunan nyo. Kaya ina-encourage ko everyone, medyo konting at least sa time extended para ma-experience talaga natin ito yung actual, hindi yung mag-grouping tayo, tapos tatlo lang. Sorry ako kasi medyo may pagka strict pa. Yes, teacher. Tama. Opo, teacher, magdadrive na po ako officially. May I go out? Teacher, may I go out? Inom na po ako tubig. Chair. Teacher, magdadrive po ako officially. Ganun eh. Sige nga, Jam, Okay na, si Jasper naman ang ibibigay ng situation. Sinaryo. Ako bibigay sinaryo. Jam, galing yung mga klase sa high school. Nakita kayo, nasa ilan taon na? 40 po. So mga after 25 years, no? Yeah, after 25 years. Nagkita kayo sa... May senaryo. Nagkita kayo sa, hindi, sa PTA, mga klase na sa senior high school. Yan ang senaryo.